Bigyan mo ng bulaklak si LeBron James, hindi mo magagawa yan ng matagal. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Hindi na siya magtatagal. Si James ay malapit ng magretiro, at ang Los Angeles Lakers ay dapat magplano ng naayon habang binubuo ang kanilang squad. Ano ang magiging hitsura ng natitirang bahagi ng kanyang karera? Tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Si Bronny, ang kanyang anak, ay nasa susunod na draft class. Ito ay karaniwang nakasaad na si James ay nasisiyahan sa pakikipaglaro sa kanyang anak. Iyon ay isang kamangha-manghang salaysay na gugustuhin ng lahat, maliban sa Los Angeles Lakers. Pagkatapos ng lahat, utang nila sa New Orleans Pelicans ang kanilang unang round na pagpili sa susunod na draft ay hindi mapipili ng Lakers si James na anak hanggat hindi nila natatanggap ang kanilang draft pick pabalik. Narito ang isang deal na magpapahintulot sa kanila na gawin yon habang kinukuha din si CJ McCollum. Natanggap ng New Orleans Pelicans si J. D'Angelo Russell, F. Rui Hachimura Taurean Prince Los Angeles Lakers na nakatanggap ng CJ McCollum 2020 para sa first round pick na silal sa pamamagitan ng NOP. Hindi kailanman sinadya si James na maging ikon ng Lakers. Siya ang pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng Cavaliers. Palaging maaalala si Dwyane Wade bilang tagapagligtas ng Miami Heat, ngunit maging tapat tayo ay maaaring si James ang pinakamagaling na manlalaro sa kasaysayan ng koponan. Nang umalis siya sa Cleveland mula sa Miami, ito ay sinadya upang maging isang stopover. Katulad ng isang young adult na umaalis sa kanilang hometown, kapag bumalik sila, ay karaniwang nananatili silang James. Hindi kaya, napanalunan niya ang nag-iisang titulo sa kasaysayan ng kanyang bayan na Cavaliers. Bilang resulta, palagi niyang hawak ang mga susi sa lungsod na iyon. Gayunpaman, iniwan ni James ang natitira na sinasabi nilang kasaysayan. Bilang miyembro ng Lakers, nanalo rin si James ng NBA Championship. Walang dapat humawak laban sa kanya kung siya ay umalis sa Lakers. Totoo iyon lalo na kung paglalaruan niya ang kanyang anak. Na sinabi na nakasaad na gagawin ng Lakers ang lahat para makuha si Bronny. Hello Lakers fans! Take the opportunity to leave that like, subscribe to the channel, and activate the bell para ma-notify sa tuwing may bagong video. Nakasakay ba ang transaksyong ito na nagtutulak sa kanila ng masyadong malayo sa kanilang mga pagsisikap sa katotohanan? Hindi ito tungkol sa matipuno. Si James sa lahat ay hindi posible na makuha ang pagpili na ito ay hindi matiyak na siya ay pipiliin ng Lakers. Ito ay inaasahang magiging huli na first round pick na maghihigpit sa mga opsyon sa Lakers. Ito ay tungkol sa pagkuha kay CJ McCollum. Siya ang pinakamagaling na manlalaro sa palitan na ito. Nasa kaduda-dudang kontrata ba siya? Sigurado, para sa Lakers na isang moot point na dapat nilang ilagay ang lahat ng mayroon sila para manalo ng isa pang kampyonato kasama si James sa squad. Magiging kapaki-pakinabang si McCollum, siya ay isang kamangha-manghang taga-baril na maaaring gumawa ng mga paglalaro para sa kanyang sarili, at sa iba kapag tinawag pa rin ang pagbabalik sa kanila, ay kapaki-pakinabang din kahit na hindi ito magagamit ng Lakers kay James. Maaari silang makakuha ng isang nakakaintriga na batang manlalaro sa pagpiling ito o ipagpalit ito sa susunod na tag-init. Sa alinmang paraan, nakikinabang ang isang koponan na kontrolin ang kanilang sariling draft. Iwanan ang iyong opinyon sa mga komento. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video, siguraduhing mag-subscribe sa channel, at i-click ang icon na bell upang maabisuhan kapag nag-post kami ng mga bagong video.